Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang dalagang gustong ipakasal ng lolo sa isang malayong kamag-anak para di mawala ang linya ng angkan nila. Umupa ng isang estranghero para magpanggap na asawa niya. Paano kung ang magiging kapalit ay ang kalahati ng mamanahin niya? Atin pong tunghayan ng isa pang maikling kwentong pinamagatang Sugal na Pag-ibig. Patuloy sa marahang paglalakad sa baybayin si Alexa. Alas 5 pa lang ng umaga at napakalamig ng hangin. Ang malawak na karagatan ay tahimik. Sa laot ay may ilang bangkang mangingisda. Pinuno niya ng sariwang hangin ang dibdib. Tahimik ang paligid. Walang maririnig kundi ang mabining hampas na mumunting alon sa dalampasigan. Dinampot niya ang isang shell sa tabi at inihagis iyon sa tubig. She had always loved this place. Buong buhay niya ay ginugol sa mga bahaging ito ng Puerto Galera. Maliban na lang siyempre sa mga taong ginugol niya sa pag-aaral sa Maynila nang magkolehiyo siya. Subalit walang semestral break at bakasyon siyang hindi umuwi rito. At karamihan sa mga iyon ay kasama niya ang ilang classmate at mga kaibigan. This had been her father's birthplace. His mother died giving birth to him at minana ng ama niya sa mga lolo't lola nito ang hindi kalakihang lupaing iyon malapit sa dagat. This was a small beach resort with 8 cottages, malayo sa mga naghilerang beach resort sa Puerto Galera. Both her parents managed the resort. Her father was the barrios veterinarian. At kung wala rin lang itong ganong trabaho sa klinika, nasa silong sila mismo ng 2 palapag nilang bahay. Hindi kalayuan sa mga cottages ay minamaneho nito ang isa sa 2 bangkang pag-aari nila upang maikot ng mga turista ang islang nakapalibot. Parang siso ang negosyong iyon ng mga magulang. Malakas kung summer at sa pagsisimula ng Lenten season. Ngunit pagdating sa buwan ng Agosto ay bakante ng lahat ang mga cottages at maghihintay na muli sa pagdating ng bakasyon. Kung may naligaw mang bakasyonista pagdating ng off-season ay paisa-isa at madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw. Gayon may doon nang gagaling ang kinabubuhay nilang mag-anak at ang pag-aaral niya. Unang taon niya sa kolehiyo nang sabihin niya sa ama na gusto niyang kumuha ng business management. Malaki-laki naman ang resort na ito, Dad. She had told her father one time, "Perhaps we could put a lodge. Yung 2 palapag lang at may 10 silid. Yung makikilala dahil masarap ang pagkaing malinis, primera klase, among all the lodges here in the Puerto Galera. Wala tayong sapat na puhunan para sa pangarap mo, Alexa." Wika ng ina niya. Isa pa, tuwing bakasyon lang maraming tao. Isang ngiti ang binigay ni Rolando sa asawa. "Darling, hindi naman maniningil ng tax ang BIR sa mga pangarap. Hayaan mong mangarap ang anak natin." Nilingon siya nito at musuyong hinagod ng tingin. At dahil maganda ang yunikaiha ko, malamang na mas mauna pang mag-asawa kaysa sa katuparan ng pangarap niya. She pouted, "Hindi ako mag-aasawa kung hindi rin lang tayo makakatagpo ng lalaking katulad mo, Daddy." Aniya at niyakap ang ama mula sa likod. "Yung kasing gwapo mo rin," she grinned. Mistiso ang daddy niya. Mapusyaw ang buhok dahil Amerikano ang ama niya. Tisoy kung tawagin ito ng mga kababaryo. "Nagpurihan na naman kayong mag-ama," natatawang sabi ni Librada. Life had been so simple, hanggang sa mangyari ang trahedyang kinasangkutan ng mga magulang. Sa layuning malaman ang ibang pamamaraan sa pamamahala ng beach resort, ang mga magulang niya ay nagpagsyang magtungo sa Boracay via Rojas Town. 3 oras mahigit ang biyahe mula sa bayan ng Rojas patungo Boracay sa pamamagitan ng bangka. Her parent never made it to their destination. Inabot ng malakas na hangin at malalaking alon ang bangkang sinasakyan ng mag-asawa sa gitna ng dagat. Ang mga magulang niya ay mahusay lumangoy, subalit nasa gitna ang mga ito na nag-aalimpo yung dagat.
Ang katawan ng mga ito ay natagpuan sa isang isla kasama ang ilan sa mga pasahero ng bangka. It had been too painful for Alexa. Hindi niya inaasahan ang maagang pagkawala ng mga magulang. Both were strong and healthy in the prime of their lives. Huminga siya ng malalim upang pagluwagin ang dibdib. She was 19 when it happened. 3 taong mahigit na mula na mangyari iyon. Nasa dibdib pa rin niya ang hapdi at sakit. When her parent died, he was shocked to have found out that money had never been a problem. Bagamat hindi siya napagkakaitan ng lahat ng pangangailangan, ay pinaniwala ng mga magulang sa kanya na wala silang pera. Bukod sa lupaing sakop ng resort, napag-alaman niyang may trust fund sa kanyang mga magulang na makukuha at magagamit niya pagdating sa edad na 21. Noong nakaraang taon, maaari na niyang galawin ang salaping iniwan ng mga ito. Subalit ni hindi niya nabawasan iyon kahit 1 sentimo. Nang kupkupin siya ng lolo niya, pagkamatay ng mga magulang ay pinagbukas siya nito ng account sa Maynila na magagamit niya sa pang-araw-araw na kailangan sa universidad sa natitirang 3 semester. Iyon lang mismo ay labis-labis na sa pangangailangan niya. Ang perang inilagay ng lolo niya sa bangko para sa kanya at ang iniwan ng mga magulang niya would allow her to live comfortably life kahit hindi siya magtrabaho. She was actually a rich young woman. Patuloy siya sa marahang paglalakad nang matuon ang pansin sa isang pribadong lansya na pinipilit paandarin ng driver. Nakadaong iyon sa bahagi ng baybayin nila. Marahil ay nasiraan ang nagmamaneho niyon. Walang turistang mayayaman ang dadaong sa beach nila dahil mas pipiliin ng mga iyon ang malalaki at kilalang beach resort na nakapaligid sa isla. Huminto siya sa paglalakad at pinagmasdan ang lalaking nakayuko at pinaandar ang makina. He was naked from the waist above. Nakikita niya ang paggagalawan ng muscle sa forearm nito habang pilit na pinaandar ang makina ng lansya. Makalipas ang ilang segundo at pupugak-pugak pa ang makina ay hininto nito ang ginagawa at tinuwid ang katawan. Humakbang pababa sa lansya at lumusong sa tubig na hanggang baywang nito at lumakad patungo sa baybayin. He stopped midway nang mapunang nakatayo sa dalampasigan. From a distance, their eyes met. Alexa's breathing literally stopped as the man's eyes rocked through her body. Then he smiled at her. Morning, bati nito sa tinig na malalim at buong buo. Ang lawak ng bedroom mo, miss. Sandaling nalito si Alexa. Wala sa loob na niyuko ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya. Suot pa rin niya ang pantulog niya. Though she was decently covered from neck down to their knees, manipis iyon. At dahil malakas ang dampyo ng hangin, kinukurba niyon ng damit pantulog sa katawan niya. Sayang ang ganda mo, miss. Walang Amerikano ngayon, off-season, diba? Napasinghap siya at bumalik sa lalaki ang mga mata niya. May mali siya sa mga ngiti nito at natitiyak niyang kahit sa naman naag na araw sa silangan ay kitang-kita ang pamumula ng pisngi niya. Pinagkamalan siyang masamang babae. Bastos! Singhal niya rito at mabilis na tumalikod. Halos takbuhin ang pabalik sa kanila. Humihingal siya nang makapasok ng bahay. Ang walang hiyang lalaking iyon, pribado ang baybaying iyon, at walang guest ang mga cottages nila, kaya alam niyang nag-iisa lang siya sa baybayin bukod sa napakaaga pa. Another thing, 2 kilometro ang layo ng naunang beach resort sa kanila. Ang pagitan niyon at ang kanila ay kagubatan at corals. Pumanik siya sa itaas sa silid niya. Kumuha ng tuwalya at nagpupuyos ang dibdib na bumaba sa banyo at naligo. Nang makaligo ay nagbihis, puting t-shirt at blue jeans at canvas shoes. Lumabas ng bahay at nagtungo sa restaurant ng resort. Magandang umaga, Tita Cory. Bati niya sa kusinera ng cottage. Isa itong matandang dalaga at malayong kamag-anak ng daddy niya. Bata pa siya ay ito na ang kasama ng mga magulang niyang nag-aasikaso sa mga cottages. Inihanda ko na ang almusal mo, Alexa. Wika nito. Napakaaga mong nagtungo sa dagat, ni hindi ka man lang muna nagkape. Isang payak ng ngiti ang binigay niya rito
at naupo sa mesang yari sa pinong kawayan. Nakahain doon ang piniritong pusit, itlog na maalat at kamatis. Ang aroma ng nilagang kape ay agad niyang nalanghap. Madaling ihanda ang instant coffee, ngunit kahit kailan ay hindi gumagamit niyon si Tita Cory. Kahit sa mga guest ng resort, para dito ang kape ay hindi kape kundi yaong barakong giniling galing Batangas. Ang amoy ng pagkain ay sapat upang kumalam ang sikmura niya. Tuluyang nakalimutan ang impertinenteng lalaking nakatagpo sa dagat. Sa loob ng 2 buwan mula nang dumating ako rito'y malaking na nadagdag sa timbang ko, Tita Cory. Aniya, hinila ang bangko na yari sa kawayan at naupo. Aba, napakalaki ng pinangayayat mo sa Manila May sermon sa tono nito. Natawa siya. Hindi ho ako nangayayat, Tita Cory. Naiwala ko na lang ang mga baby pats ko. So babay na po kayo, aniya, at nagsimulang maglagay ng pagkain sa pinggan. Sige na at sumubo na ako kanina, sagot nito. Iaayos ko lang itong aalmusalin ng bisita natin para pagising ay nakahanda na. Gusto kong matikman niya itong tableya at nang sa susunod ay hindi siya sa mag-atubiling dito uli tumuloy sa atin. Kumunot ang noo niya, nahinto sa paghigop ng kape. May guess ho tayo. Hindi siya makapaniwala. It was mid-August, tag-ulan, at kapag ganun ang panahon ay walang gustong magtungo sa mga beach resort, kahit pa sa mga malalaki at kalabang resort sa buong Puerto Galera. Nasa unang cottages, nasa bayan kakahapon ng hapon nang dumating si Nico. Inihatid nito ng ninong Carling mo. Napangiti siya. Kung ang ninong Carling niya ang nakakakilala sa guest nila, tiyak ngang sa beach resort nila ihahatid iyon. Bukod sa ninong niya ito, si Carling ay kababata at kaibigang matalik ng ama niya. Ang kabilang bahagi ng lupain ay pag-aari nito. Mayroon itong malaking tindahan ng feed sa Kalapan. Napagpasyahan mo na ba kung ano ang plano mo, Alexa? Tanong na matandang babae, makalipas ang ilang sandaling katahimikan habang nilalagay ang tsokolateng tableya sa kumukulong tubig sa palayok. Hindi siya nag-angat ng paningin pero sandaling natigilan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong binanggit ng tiyahin ang tungkol sa problema niya sa nakalipas na 2 buwan mula nang dumating siya sa resort. Hindi ko pa rin ho alam kung ano ang gagawin ko, Tia Cory. Mula nang dumating ako rito ay hindi tumatawag si Lolo. Baka pinakasalanan niya ang babaeng iyon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung sakali mang pangihinayangan ko ang mamanahin ko ay dahil lang sa alaala ng mama, wala nang iba pa. Hindi ko sinasabing ayawan mo ang pag-aaring legal na sa iyo, wika nito. Kung kaligayahan mo ang nakataya, kailangan pag-isipan mong mabuti ang lahat. Iniwan ng mama mo ang katayuan niya bilang isang tapagmana at maligaya sa piling ng iyong ama hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy sa mabagal na pagkain upang paluguran na lamang ang matandang babae. Nawala na siya ng gana. Pinag-isipang mabuti ang huling sinabi nito. Tuluyan nga bang iniwan ng mama niya ang inheritance nito o sa kanya iyon ipinasa? Ipinasa sa kanya ang responsibilidad at nasa mga kamay niya ngayon kung mawawala o mananatili sa kanya ang mana. Ang huling pagkakataong kasama niya ang mama niyang dalawin ang lolo niya ay noong magtapos siya ng high school at ang huli pa ay bago niyon ay nasa elementarya siya. Sa maikling salita, sa buong buhay niya ay mabibilang sa 5 daliri ang pagkikita nila ng Lolo Alfonso niya. Ayoko nang bumalik pa tayo rito, Mama, wika niya sa ina nang magtungo sila roon. 15 taong gulang siya. She and her mother stay at the villa for 2 weeks. Kaya naman tumagal ng ganon ay dahil sinisikap ng inang ilapit siya sa abuelo. Totoong hindi sila direktang itinataboy na matandang lalaki. Subalit kibuin dili nito ang kanyang ina. Bagamat kinakausap siya ng abuelo, ay masama ang loob niya sa pagtrato nito sa daddy niya. Kung kakausapin man ni Don Alfonso, si Librada ay upang ipamukha lamang sa ina ang isinakripisyo nito sa pagpapakasal sa daddy niya.
May panghihinayang niyang nilingon ang duyan na nakatali sa matandang punong mangga. Ayon sa ina ay naroon na ang duyan na iyon bata pa man ito, at iyon ang paborito niyang lugar sa tuwing manaroroon sila ng mama niya. Hindi naman tayo iniintindi ni Lolo, hindi rin niya gustong dumalaw rito si Daddy. Huwag mong sabihin iyan anak, banayad na saway ni Librada. Alam kong mahal ako ng lolo mo, tayo. Mataas lang masyado ang amor proprio niya at hindi niya matanggap na hindi ako nagkamali sa pagpapakasal sa daddy mo, na sa kabila ng kahirapan ay maligaya tayo. Ang bilya ay marangal na nakatayo sa gitna ng malaking sular na pag-aari ni Don Alfonso de Vera. It was 3-story Spanish architecture stone house. Kung may torit iyon ay iisipin niyang isa iyong kastilyo. May 7 silid na ayon sa kanyang ina ay hindi naman nagagamit lahat. May isang mayordoma, isang housegirl at isang hardinero. Ano man ang sabihin ng lolo mo ay hindi maaaring itanggi na nag-iisa niya akong anak at nag-iisa kanyang apo. Patuloy ni Librada. I was born and raised in that house, Alexa. At dahil anak kita, ikaw ang magmamana ng Villa de Vera. It is your birthright, mariin itong sabi. Hinawakan siya ng ina sa kamay upang magpatuloy sa paglalakad sa stone driveway patungo sa bahagi ng lupaing may nagdadaang tricycle. Nasa pamilya na ang bahay na iyan sa loob ng maraming henerasyon. Sana ay manatili iyon sa ating angkan. If only I didn't love your father so much. Hindi mawawala sa pamilya natin ang bahay na iyan, Mama. She promised. Ang sumunod niyang pagdalaw kay Don Alfonso ay 4 na taong makaraan nang ipaalam niya rito ang tungkol sa sinapit ng mga magulang. At ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita niyang gumagamit na ng wheelchair ang abuelo. Naglaho na sa anyo nito ang matayog at malakas at makapangyarihang Don. Sa pagkakatanda niya ay nasa mid-60 lamang ang matandang lalaki. At nang ihatid niya ang balita sa pagkawala ng mga magulang ay tila lalo pa itong tumanda. Laylay ang mga balikat na agad itong nagpaalam na papasok sa sariling silid. Tinawag ang nurse. Si Penny na ayon sa Don ay 6 na buwan nang naroroon magmula pa nang magkasakit ito. Gayunpaman ay pinagbili nito sa kanya na huwag siyang umalis. Sa loob ng mahigit 1 linggo ay nanatili siya sa Villa sa piling ni Don Alfonso. Sa loob ng panahong iyon ay nadama niya na pareho silang kailangan ng isa't isa sa pagkawala ni Librada. Bagamat sa simula pa lamang ay may mga bagay na silang pinagtatalunang maglolo. Nang umalis siya upang bumalik ng Puerto Galera ay nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Matanda na ito at siya na lamang natitirang kamag-anak. Iniwan na ako ng mama mo, Alexa. Wika nito na gumagaralgal sa tinig. Iiwan mo rin ba ako? I'll be back, Lolo, sabi niya. Kamamatay lang ng mama at daddy, maraming dapat ayusin. Tinupad niya ang pangako. Makalipas ang 1 buwan ay muli siyang nagbalik sa San Simon at sa Villa de Vera na nanirahan mula noon. Nanatili siya sa dating boarding house kapag school days pero umuwi siya tuwing weekend sa farm. At kung ipinahihintulot ng kanyang schedule ay umuwi siya sa Puerto Galera. Pangkaraniwan na ang pagdedebate nilang maglolo. In fact, may palagay siyang ikinatutuwa ng matanda ang malimit nilang agrumento. Kaya naman kapag nasa boarding house siya, ay nananabik siya tuwing linggo sa pag-uwi sa farm. Hindi lang dahil sa ikini-excite niya ang friendly arguments nilang maglolo, but she also realized she loved the old man. Unti-unting nababawasan ang sakit sa pagkawala ng mga magulang. Subalit ng huling pagtatalo nila ang pinakamatindi. 2 linggo mula nang dumating siya galing sa ibang bansa kung saan nanatili siya ng 3 buwan. Iyon ang regalo sa kanya ng Don na magtapos siya ng kolehiyo. Bago ka nagtungo ng Amerika ay dumalaw ka sa islang iyon, Alexa. Wika nito na bahagyang tumaas ang tinig. Ano bang kailangan mong balik-balikan doon? Lolo, pag-aari ni Daddy ang lugar na iyon at kailangan ko namang dalawin at kamustahin si Tita Cory. Kung may nangyari sa kanya ay naipaalam na sana sa iyo, patuloy nito.
Isa pa'y darating si Julie anumang araw mula ngayon. Gusto kong magkakilala kayo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang umuwi ng Mindoro. Hindi ko gustong makilala ang taong gusto niyong ipakasal sa aking lolo. My godness, hindi ko naman lang nakikita ang lalaking ito. She stamped her foot. This is why I have arranged for you to meet him. Si Julie ay isang debera, he said excitedly. He rolled her eyes, as if I didn't know. Hindi iyon ang unang pagkakataong binanggit ni Don Alfonso ang tungkol kay Julie mula nang dumating siya galing Amerika. Ayon kay Penny, ay nag-advertise ang abuelo sa mga pahayagan para sa reunion ng mga nagtataglay ng apelidong Debera, at bukod tangi lamang ang Julie na ito ang nakipag-ugnayan sa lolo niya. Siguro nga ay wala ng ibang taong nagtataglay ng ganung apelido, o kung mayroon man ay si Julie lamang ang nag-abalang tumugon. Nakipagkita ito sa lolo niya at mula nang dumating siya ay wala nang bukang bibig ang abuelo kundi ang Julie na ito, at pinahihiwatig sa kanyang ito ang gusto nitong mapangasawa niya. Iilan na lamang natitirang Debera, apo, at natutuwa akong si Julie ay, so, putol niya sa sinasabi ng Don. Natuklasan ninyong hindi lang pala kayo ang huling lalaki sa inyong angkan, and this Julie is my cousin. Tumango-tango ito bilang pagsang-ayon. He could be your relative pero wala tayong lalabaging batas dahil kung kamag-anak man kayo ay napakalayo na. Maaari kayong pakasal. And why would you want me to marry a relative? Halos magkadikit na ang kilay niya. Tumingin sa malayo ang Don. Sandaling naging malalim ang mukha. Inaasahan kong magiging lalaki ang anak namin ng lola mo upang magpatuloy ang aking angkan. But as it was, babae iyon at ang mama mo. She disappointed me when she married your father. Bakit lolo? Unti-unti ang pag-ahon sa galit sa dibdib niya. Dahil ba mahirap lamang si daddy na ang pinagkukunan ng kinabubuhay ay ang kapirasong beach resort na iyon sa Puerto Galera? Isa lang iyan sa 3 dahilan, Alexa, sagot nito. Mapapatawad ko si Rolando sa pagiging mahirap niya, but I cannot forgive him for taking my daughter away from me and took her to that forgot-second island. At hindi ko man lang nakita ang aking anak sa nakalipas na 6 na taon hanggang sa kanyang kamatayan. Sunod-sunod na marahas na paghinga ang pinakawalan nito na sandaling kinabahan si Alexa. Doon pumasok si Penny na hindi niya akalaing nasa labas lamang pala ng isilid ng abuelo. Tama na ang pag-uusap na ito, Alexa, she said. Napapagalit mo ang lolo mo. Shut up, Penny. Baling dito ng Don Alfonso. Hayaan mong mag-usap kami ng aking apo. Iwan mo kami. Kung kinakitaan man niya ng pagkapahiya ang nurse, ay mahusay nitong naitago iyon. Dahil nang sulyapan niya ito ay nanatiling walang emosyon ang mukha. Gayunman, binigyan siya nito ng warning look bago tumalikod, na para bang sinasabing kapag may nangyari sa lolo niya ay kasalanan niya. Hindi ninyo masisisi ang mga magulang ko sa hindi ninyo pagkikita ni mama sa nakalipas na mga taon. Dinadalaw namin kayo pero halos ipagtabuyan ninyo kami. Bumaba ang tinig niya, kinakabahang baka atakihin ang abuelo. At ano ang inaasahan mo sa aking pagkatapos ng ginawa ng mga magulang mo? He barked. They fell in love and it wasn't my father's fault that he had been poor. I have always wanted your mother to marry a Debera. Subalit dahil hindi madaling maghanap ng isang lalaking kapareho ko ng apelyido, ay wala akong nagawa na magpakasal siya sa ama mo. I have couldn't forgiven your father for being a poor bastard and for taking my daughter away from me. Ganon naman pala, bakit kayo nagagalit sa kanila? Bakit kibuin dili ninyo si mama tuwing dinadalaw namin kayo? I was willing to forgive your father anything had he agreed to change his name to Debera. Hindi agad siya nakapagsalita at tinitigan ng abuelo na mahabang sandali. Then in a small voice said, dahil lang hindi gusto ninyo si daddy na palitan ng apelyido niya ay tiniis nyo kami. Hindi ko kayo tiniis, it was the other way around. Matigas ang ulo ni Rolando. Lolo is just a name, he said in disbelief. Ganun naman pala at pangalan lang iyon. Bakit tumanggi ang ama mo? He countered.
He had the right to own his name. Kung pinahalaga ninyo ang pangalan ninyo ay ganun din si Daddy. Diaz, it's a common American name, Alexa. He is sneered. At ano ang malay natin kung iyon nga ang apelidong totoo ng Amerikanong ama ng daddy mo? Your father was a bastard, wasn't he? Produkto siya ng isang dayuhan sa islang iyon na hindi naman pinakasala ng ina niya. Alexa bit her lower lip upang iwasang makapagsalita sa abuelo ng mga bagay na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Wala itong karapatang laitin ang namayapang ama at ang mga magulang nito. But she held herself. Hindi niya kayang dalhin sa budi na siya ang magiging dahilan ng ikalawang atake sa puso ng matanda. Isa pa ay namangha siya ang malaman na may iba pang dahilan ang malamig na pakikitungo ng abuelo sa tuwing dumadalaw sila rito. Hanggang sa dumating sa puntong ang daddy na niya mismo ang nagbawal sa mama niya na huwag magtungo rito. Hindi niya gustong masaktan ang mama niya. Sa tuwing matapos nilang dalawin si Don Alfonso ay labis na namimighati si Librada. Hindi ako makapaniwalang tinanggihan ng amo mo ang alok kong palitan ang pangalan niya ng De Vera. Patuloy ng Don. Hindi ako basta makapaniwalang hindi niya gustong pakawalan ang pangalan niya, gayong hindi naman niya kilala kung sino ang kanyang ama. Alexa took a deep calming breath. Then he gazed at her grandfather. He was old and partly crippled. Subalit ang obsesyon nitong kailangan may magpatuloy sa angkan nito ay siyang naging dahilang mawala rito ang anak. Ang galit niya ay nahalinhan ng awa. Hindi niya ito masisisi. Maraming tao siyang kilala na labis ang pagpapahalaga sa pangalan. Mostly the old-managed people. Kung paano hindi rin niya masisisi ang ama na sa kabila ng hindi naman ito kilala ang pamilyang pinagmulan ng Amerikanong ama ay hindi rin dahilan gustong palitan ang pangalan. Amor proprio kung bakit tumanggi ang ama niya. At ikaw untag nito. Tulad ng mama mo, iiwan mo ako dahil lang gusto kitang ipakasal sa lalaki magpapatuloy ng aking angkan. Lolo, magbabakasyon lang ako sandali. Matanda na ako, Alexa, lumambot ang tinig nito. Ilang panahon na lang ang nalalabi sa akin. Hindi naman siguro masamang tiyakin ko na may apo akong magpapatuloy sa aking pangalan at ikaw na lang ang pag-asa ko. Lolo, kung mag-aasawa ako, iyon ay lalaking gusto ko at hindi yung pinili ninyo para sa akin. At mangyaring muli ang pagkakamaling ginawa ng iyong ina sa pag-aasawa. Ha? Hindi ko hahayaang maulit iyon sa iyo, apo. Pakakasalan mo ang lalaking gusto ko dahil iyon ang pinakamabuti. Lolo, my mother never made a mistake in marrying my father, sabi niya. Sa isip lang ninyo iyon dahil hindi nasunod ang gusto nyo. At ang Julie na ito ay hindi naman nyo kilala maliban sa De Vera ang apelido niya. Kaya ko siya inimbitahang manatili rito ng 1 buwan upang magkakilala kayo ng gusto. Ano ang dahilan at napapayag ninyo siya sa gusto ninyo? He asked coldly. Hindi ako makapaniwalang hindi man niya ako nakikita ay pumayag na siyang pakasal sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang isa mong larawan noong nakaraang birthday mo, apo. Kumislap ang mga mata nito at hinagot siya ng masuyong tingin. Alam ni Alexa ang tinatakbo ng isip ng abuelo na walang lalaking hindi mag-uukol ng pansin sa kanya. She was a beautiful woman. Minana niya ang kutis at ilong ng amang half American. Kulay kastanyas ang buhok niya na namumula kapag nasisinaga ng araw. Lolo, hindi sapat na inaipakita niyo sa kanya ang larawan ko para pumayag siyang pakasal sa akin. Huwag mong maliitin ang nagagawa ng salapi, apo, sagot ng matanda. $500,000 on your wedding day. At kung magkakanak kayo ng lalaki, mapupunta sa kanya ang 3 bahagi ng buong kayamanan ko. You are that desperate? Hindi makapaniwalang sabi niya. Don Alfonso signed patiently. Ang lupain at kayamanan ko ay nagmula sa angkan ng mga De Vera. Bakit ko ipagraramot kung hindi naman mapuputol sa akin ang lahi ko? Oh God, napailing niyang usal. Hindi kayo nagmamaramot, Lolo. You are paying him to marry me. Ano naman ang masama roon? Lahat ay salapi ang motibo, Alexa. Tulad mo, alam kong ang salapi ko ang dahilan kung bakit ka nanatili sa piling ko.
he said ruthlessly. Gusto niyang magalit sa akusasyong iyon dahil hindi iyon totoo. But her grandfather was old. Walang silbi kung magagalit man siya at makikipagtalo rito. She couldn't win anyway. Hindi ko kailangan ng salapi ninyo. Sapat ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Taas noon niyang sagot. Sapat? Kailan ba naging sapat ang salapi? He taunted. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang mga magulang mo, Alexa. Ang salaping dinideposito ko sa iyo sa bangko para lamang sa sarili mong gastusin ay halos kapareho na ng halagang inipon sa iyo ng buong buhay mo. Sapat sa akin iyon, Lolo. Umismid Andon. Huwag mo akong paniwalain dyan, Apo. Patuloy ito sa panguuyam. Hindi ka sinanay sa hirap ng mga magulang mo. At sa loob ng 3 taong mahigit, 2 kotse ang pag-aari mo. Parehong modelo. Ang ibang bansa'y nagiging bakasyonan mo. Hindi ka bumibili ng damit kung hindi mamamahaling tatak. You provided it all, hindi ko hiningi. Gusto na niyang maiyak at isinusumbat niyo sa akin. Oh no, tanggi nito. Muaba ang tinig. Hindi ako nanunumbat. I'm stressing a point. Sanay ka na sa luho. You have very high standard of living now, my dear child. You just can't give it up. Try me, hamon niya. Matabang na tumawa Andon. Really? Hindi ba at gusto mong mapasa iyo itong bilya? Swabing sagot nito nangahamon. Dahil mana ko ito, she said angrily. Ako ang huling direktang kamag-anak nyo. Hindi ako naniniwalang iiwan nyo sa isang estranghero ang lahat ng ito. Huwag kang pakakasiguro. Iiwan ko ito kung kanino ko gusto mang iwan. The old man voice wailed warning. Hindi ka mawawala ng mamanahin ayon sa batas. You will inherit the whole farm pero posibleng mawala sa iyo ang bilya hanggang sa ilang ektaryeng lupaing nakapaligid dito. Nilingan niya ang kabahayan. Ilang henerasyon na itong nakatayo roon. But it looked tough, material puertes. Ang ibang bahaging ginupo na ng panahon ay naparenovate na nandun, restored to its former grandeur. At ang bilya ay mananatiling nakatayo kahit pa sa susunod na maraming taon. The piece of furniture were good quality, irreplaceable, antique. At bagamat totoong mahalaga iyon, kaya niyang mawala ang bilya na iyon kung ipipili talaga ng abuelo ang gusto nito. Subalit muli ay papasok sa isip niya ang ina. Her mother will tell her stories about her life in the villa when she was a little girl. Ikinukwento nito ang palaisdaan at prutasan na siyang negosyo ng Don Alfonso. Ikaw ang magmamana ng Villa de Vera, Alexa. I was born and raised in that house. Nasa pamilya na ang bahay na iyan sa maraming henerasyon. Huwag sanang mawawala iyan sa ating angkan. Painfully, tumingala siya sa abuelo na nahuhulaan yata ang nasa isip niya. Dahil isang tusong ngiti ang pinakawalan nito. Pero hindi ko rin naman gustong mapunta sa iba ang bahay na ito na 2 taong na nakatayo sa solar na ito. Kaya nakikipagdil ako sa iyo, Apo. She shook her head. The old man was ruthless, napakatuso. Alam nitong hindi niya basta na lang maipapawalang bahala ang Villa de Vera, if only for her mother. Why he could give away the whole farm pero huwag lang ang bilya at ang lupang nakapaligid dito. Sinulya pa niya ang abuelo at naramdaman niya ang hindi maitatangging pagkagiliw dito. Gayunman, wala itong pinagkaiba sa ibang masalapi na sa isang pitik ng daliri ay makukuha ang anumang naisin. The old man was stubborn, tulad niya. Hindi ninyo ako dapat pilitin, Lo, dahil kung tutuusin, mananatili tayong malayo sa isa't isa kung hindi namatay ang mama. Hindi magkakaganon kung hindi kayo inalayo sa akin ni Rolando. Paikot-ikot lang ang pag-uusap na ito, she said. This is the millennium, Lolo. Hindi na uso ang arranged marriage. Suddenly, he looked forlorn. Sa pagkakakulong nito sa wheelchair, he looked old and defeated. You can't be so cruel to your old man, Alexa. Ani nito sa basag at mababang tinig. Wala na nga yata akong dapat pang asahan. Tuluyan ang mawawala ang lahing de Vera. Para namang may kumurot sa puso ni Alexa. Kahit naman sandali pa lamang ang muling niyang pagsasama, ay alam niya sa kaibuturan ng kanyang pusong mahal niya ito.
There were times in the past sa tuwing dinadalaw nilang mag-ina ito na kinakandong siya nito. Pagkatapos ay marahas na ilalapag kapag nararamdamang may dumarating na ibang tao. Hindi niya iyon maintindihan noon. Now she realized that the old man loved her too. Kahit noon, he was just stubborn and too proud to acknowledge his mistake. "Lolo," he said softly, squatted in the front of wheelchair. Ginagap ang kulubot nitong kamay. "Huwag mong ipilit sa akin ang kamag-anak ninyong iyon. May nobyo na ako," ang hindi pinag-isipang sabi niya. Marahas na binawi ni Don Alfonso ang kamay. "Huwag kang magsinungaling, Alexa. I'm telling you the truth. Tagaroon din sa baryo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kayo mapagbigyan kay Julie." Nag-uunahan ang salita sa bibig niya. Umismit ang matandang lalaki. "Kahit ang kwento ng mga magulang mo'y gusto mong kopyahin, Alexa. Don't be fool, magising ka sa realidad, apo. Kami ng lola mo ay inaayos lang ang pag-aasawahan. Subalit natutunan naming mahalin ang isa't isa sa paglipas ng panahon. Kaya naman nang mawala ang lola mo ay hindi ko na ninais pang magpakasal sa iba, na isa sa malaking pagkakamaling nagawa ko. Had I married again, siguro'y nagkaanak pa ako ng lalaki, but it's not too late to rectify my mistake." Binigyan din ito ang huling sinabi. She frowned at him. "Anong ibig ninyong sabihin?" The old man gave a resigned sigh. "To tell you frankly, hindi ko miminsang pinag-isipang pakasalan si Penny. I'm 69 at all right, subalit ang posibilidad na magbigyan ako ng anak ni Penny ay naroroon pa rin. Ano ang malay natin, baka siya pa makapagbigay sa akin ng anak na lalaki." "What?" "Maari kong pakasalan si Penny, apo." She was horrified. "You can't marry her." Penny was 34. She wasn't beautiful but she wasn't bad looking either. Maputi at palaayos, at sa kabila ng suot na puting uniforme ay hindi makakaila ang magandang hubog ng katawan. Bagamat hindi niya gusto ang nurse sa una pa lang na ipakilala siya ni nandon, dito ay sinikap niyang maging sibil dito. "Bakit, iha? Sa loob ng 3 taong mahigit ay siya ang tanging kasama ko rito at matyagang nag-aalaga sa akin at hindi masamang tumanaw ng utang na loob. Natitiyak kung tatanggapin niya ang proposal ko sa sandaling ialok ko sa kanya iyon." Tinitigan niya ang abuelo. Nasa mukha nito na hindi ito nagbibiro. Desperado itong huwag matapos dito ang angkan. At bilang asawa ay magagawa kong iwan sa kanya ang bilya at ang kalahati ng farm. "Gagawin mo iyon? Bakit hindi?" Walang mahagip na sasabihin si Alexa. Tahimik na lumabas ng silid ng abuelo. Subalit ang usapang iyon ang naging dahilan upang lihim niyang pagmasdan si Penny. Kung nung mga nakaraang araw ay pansindili niya ang nurse, ngayon ay palihim niyang pinag-aaralan ang kilos nito. Hindi niya maiwasang hindi mag-isip na maaaring may interes ito sa lolo niya. Though efficient, may kahalong lambing ang babae kung magsilbi sa Don, at ngayong lang niya natitigan ng husto ang uniforme nito. She thought it was one size smaller. Parang mahirap isiping magiging lola niya ito. Taglay ang suliraning iyon ay umuwi sa Puerto Galera si Alexa. "May sinabi ho ba kayo?" tanong niya kay Tita Cory nang mauliningan niya ang tinig nito. "Ang sabi ko ay kung gusto mo pa ng kape," wika nito. Hawak sa kamay ang takore. Wala sa loob siyang tumango at sinalina ng matandang babae ng kape ang tasa niya. "Hindi ako makapapayag na mauwi kay Penny ang bilya, Tita Cory," he said. "Pero lalong hindi ako pakakasal sa Julie na iyon." Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. "Mabigat ang suliraning nakaharap sa iyo, Alexa. Marami akong alam na nagpakasal na magkamag-anak upang huwag lang mapunta sa iba ang mga kayamanan, at umaasa akong magiging matalino ka sa pagpapasya." Tumalikod ito at binalik sa kalan ang takore. Pagkatapos ay naglatag ng pinggan sa mesang malapit sa counter. Itinulak niya ang pinggan sa gitna ng mesang kawayan. "Paano nga kung si Penny ang magiging senyora ng bilya? Matatanggap ba niya iyon?" Habang minumuni-muni niya ang bagay na iyon ay nagsisikip ang kanyang dibdib. She had nothing personal against Penny, pero hindi naman tamang dito mapunta ang bilya.
Malibang magkaanak nga ang abuelo rito sa sandaling pinakasalan ito, that would make Penny a child de vera. Kung magkakaanak ang kabilang bahagi ng isip niya, sa edad at kalagayan ng lolo niya, duda siya roon, ni hindi nga nito nagawang sundan ang mama niya, gayong dalagitan na ito nang mamatay ang lola niya. Kaya marahil nagkaubusan ang lahi nito ay dahil hindi talaga productive ang mga de vera. Kaya naman hindi maiwasang hindi pumasok sa isipang niyang ginagamit lang si Penny ng abuelo laban sa kanya. Ang pag-iisip niya ay naputol nang mula sa restaurant ay nakita niyang may taong pumasok. Kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang paglakad nito patungo sa counter. Ang lalaki sa lancha at hindi nito napuna na nasa gilid lamang siya dahil tuloy-tuloy ito. "Magandang umaga po," sabi nito. "Ikaw pala, iho. Magandang umaga naman," excited na bati ni Tita Cory. Humagod ang tingin nito sa kabuuan ng lalaki. "Galing ka na ba sa dagat niyan? Akala ko'y tulog ka pa. Inaayos ko ho ang lancha. Mukhang hindi ko pa rin mapaandar. Baka pumunta na lang ako sa bayan at tingnan kung may mabibili akong pyesa. Baka hinahanap na ito ng may-ari. Maupo ka at ihahanda ko ang almusal mo, iho. Teka, at kukunin ko ang kape." Agad itong nagbalik sa kalan at kinuha ang takore. She smiled drearily. Walang pinagbago ang Tita Cory niya. Basta customer ay nagkukumahog ito sa pagsisilbi. Naniniwala itong dapat pakitunguhang mainam ang mga guests upang hindi mag-atubiling bumalik sa susunod na pagkakataon. Lalo at mahigpit ang kompetensya at ang resort nila ay nasa dulo na. "Mamaya na ho ako kakain. Kape na lang ho, dadalhin ko sa cottage," pahabol nito. Dahil nasa likuran siya ng lalaki, ay malaya niyang napagmasdan ang katawan nito. Tulad kanina ay nakuhubad pa rin ito. Nakikita niya ang pinumputing buhanging nakapangalat sa likod nito. He had well-trimmed body, para iyong mga trabahador sa pier. Subalit hindi eksagerado ang muscle sa katawan at mga braso. He was also tall, a couple of inch near 6 feet. Kulay pulot ang balat na marahil ay bantad sa araw. Narinig niyang sinabi nitong hinihintay na ng may-ari ang lancha. Isa marahil itong mekaniko at inaayos ang lancha. But then he had a cultured voice, mukhang edukado. Naramdaman marahil nang lumingon ito sa dako niya. Nagsalubong ang mga kilay nito nang matitigan siya. "Ikaw?" She rolled her eyes heavenlywards. Kasabay ng pag-irap ay dinampot niya ang tasa ng kape at dinala iyon sa bibig. "Magkakilala ba kayo ng aking pamangkin, iho?" Komento ni Tita Cory nang mapunang nakalingon sa lalaki. Inilapag nito sa mesa ang mug ng kanyang umuusok na kape. "Nagkita ho kami kaninang umaga sa baybayin, pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong ipakilala ang isa't isa." Wika nito sa sandaling nilingon si Tita Cory, pero muli ring binalik sa kanya ang tingin. Siya si Alexa, ang may-ari nitong resort at kasalukuyang nagbabakasyon dito. "Alexa, si Nico." Hindi siya sumagot. Palihim na umirap. Ang bastos na lalaki ay ang kaisa-isang guest ng resort. Kinuha nito ang mug ng kape na inabot niya sa Tita Cory at lumakad patungo sa mesa niya. "Okay lang kung maupo ako rito." Gusto niyang tarayan, pero nariyan ang Tita Cory niya. "Customer is always right." Iyon ang panuntunan nito. "Ang sabi mo'y dadalhin mo sa cottage ang kape mo." Wika niya sa tinig na kasing lamig ng pang-umagang hangin sa dagat. Hinila ng lalaki ang bangko at naupo roon. Inilapag ang mug sa mesa. "Gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko inaasahang may tao sa playa sa oras na iyon." Ang sinabi ni Mang Carling ay walang guest sa resort na ito kapag off-season, kaya pinili kong sa baybaying ito hilahin ang lancha. At pagkatapos ay bigla kang lumitaw doon na nakapantulog. Hindi naman siguro kaila sa iyo ang reputasyon ng... Hindi nito itinuloy ang sinabi at nagkibit na mga balikat. She swallowed an imaginary lamp. The man wasn't Brad Pitt handsome, but she noticed that he had his own brand of attraction. Ang ngiting namumutawi sa mga labi nito ay higit na mapanganib kaysa sa paborito niyang Hollywood actor.
Ang uri ng ngiting sapat upang makalimutan niya ang sinabi nito sa kanya sa aplaya. Iyon din ang dahilan ko kung bakit nasa aplaya ako na nakapantulog lang. Hindi ko iniisip na may ibang tao. Ibinalik niya ang pansin sa kape niya. Dinala niya iyon sa bibig at uminom. Malamig na iyon. Her eyes went back to the man who took sip from his own coffee mug. She studies his face. May ilang hibla ng basang buhok at bumabagsak sa noo nito at may bahid ng grasa ang bahagi ng mukha nito. Nangingitim ang mukha sa magdamag na pagtubo ng balbas. Yet he didn't look untidy. Her face focused in his broad chest. May pinong balahibo na kung hindi marahil ito ganun kalapit ay hindi niya mapupuna. Huwag mong intindihin ang buhangin sa katawan ko. Maliligo ako pagkatapos kong magkape. Mula sa dibdib nito ay marahas ang pag-angat ng tingin niya sa mukha nito. Gusto niyang mapahiya pero pala kaibigan ang ngiting na mutawi sa mga labi nito. She has a good judge of character. Iyon ang alam niyang isa sa mga katangian niya. Sa kabila ng sinabi nito kanina sa dagat na inihingi na naman ng pamanhin nito. This man looked pleasant enough. Besides, he wasn't a snob. Kaninong lansya iyang ayaw umandar? Tanong niya. Sa isang kaibigan, bagong binili niya at sinubukan kong gamitin sa dagat kahapon. Pumalya sa gitna ng laot. Mabuti na lang at nadaanan ako ng bangkang pangisdaan ni Mang Carling. Hinila namin dito. Tumango siya. Magtatagal ka ba rito? Depende. Maya-maya ay maghahanap ako ng piyesa sa bayan. Kung meron at napaandar ko ay babalik na ako. Pero duda akong may mabibili ako rito sa Puerto Galera. Malamang ay sa Batangas pa. Magpapautos ako. Inubos nito ang laman ng mug at pagkatapos ay tumayo na. Mauna na ako sayo. Muli siyang tumango. Sinundan ng tingin ang lalaki, admiring his back. Nasa malapit na ito sa pinto ng tawagin ni Tia Cory. Maalala ko nga pala, Nico, pahabol nitong sabi. Ano ang buong pangalan mo at nang mailista ko sa record book namin? Hindi ko na itanong yun kagabi. Nico de Vera ho, Manang Cory, wika nito. Kung nabigla man si Tita Cory ay hindi nito na ipahalata. Si Alexa na kung hindi natakpan ang bibig ay malamang na napasinghap ng malakas. Nagpatuloy na ito sa paglabas. Ang magtiya ay nagkatinginan. Isa siyang de Vera, Tita Cory. Halos walang tinig na maglandas sa bibig niya. Nabigla rin ako, Alexa. Pero ano naman ngayon kung kaaplido ng lolo mo ang ating guest? Hindi siya sumagot. Pagkuway tumayo at lumabas ng restaurant upang habulin si Nico. Nakapasok na ito sa cottage nito. She acted on impulse and ran toward the direction of cottage. Kasulukuyang hinuhubad ni Nico ang basang pantalon upang pumasok sa shower room nang marinig ang mahinang katok. Napatitig siya sa pinto. Unti-unting bumukas iyon. Sumungaw ang magandang mukha ni Alexa. A hesitant smile on her lovely face. He stopped unzipping his jeans but didn't bother to zip it back. May nakalimutan ba ako? Sabi niya. He saw her swallowed in difficulty. Ang mga mata nito ay mahigpit na nakatuon sa mukha niya. Na tila ba kapag ibinaba nito iyon ay makakagawa ito ng isang malaking kasalanan. Bago ka mag-check out, maaari ba tayong mag-usap? Muling tumaas ang mga kilay niya. Hindi na bago ang mga babaeng nagpapakita ng motibo sa kanya. Pero hindi niya iyon aasahan mula kay Alexa. Lalo at nalaman niyang mali ang una niyang palagay rito. He was curious though. Ano ang ipakipag-usap nito? Hindi niya gustong isiping tama ang unang hinala rito. He will be very much disappointed. At bahagya siyang namanghang malamang kasama ng kuryosidad niya ay parang gusto niyang magalit. Kaninang makita niya ito sa dagat ay totoong nabigla siya. Mula sa katahimikan ng paligid ay basta na lang itong lumitaw sa dalampasigan. She was young, beautiful, disente. Ang kilos, galaw ng mukha ay naghahayag ng kalidad. Hindi niya gustong paniwala ang isa si Alexa sa mga babaeng. He silently shook his head. Tungkol saan ang ipakikipag-usap mo sa akin? Malalaman mo kung papayag kang mag-usap tayo. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan niya.
a muscle flex in his jaw. Nangihinayang siya. Alexa, he said patiently, isa kang magandang babae. Walang lalaking tatanggi sa'yo, pero hindi ako interesado. A horrified gasp out of her throat. Pinamulahan ng mukha. It isn't it what you think, he said angrily. Lahat ba ng babaeng gustong makipag-usap sa iyo'y pinag-iisipan mo ng masama? Sandali lang, pigil niya sa akmang pagtalikod nito. Okay, I'm sorry sa ikalawang pagkakataon. The sincerity in his voice stopped her from track. Lumingon sa kanya si Alexa. Okay, niyuko niya ang relo sa braso. Ano ang pag-uusapan natin? Umiling si Alexa. Alam kong nagmamadali ka ngayon. Kapag natapos mo nang gawing ang lansya, bago ka umalis saka tayo mag-usap. There was an urgency in her voice and he was intrigued. Okay. Maghapong hindi nakita ni Alexa si Nico. At kahit nang nakahanda na siya sa pagtulog, ay nanatiling sarado at wala pang ilaw ang cottage nito. Kung hindi niya nakita ang lansya sa playa, ay iisipin niyang umalis na ito. Hanggang sa makatulugan na lang niya ang pagtanaw-tanaw sa cottage nito. Maaga siyang gumising kinabukasan at matapos makapaligo at makapagbihis ay nagmamadaling nagtungo sa playa. Agad siyang nakadama ng pagkadismaya nang makitang wala roon ang lansya. Gusto niyang maiyak sa panghihinayang. Ang walang hiyang lalaki ay walang isang salita. Nanlulumong naupo siya sa buhanginan. Niyakap ang mga binti at tinanaw ang dagat. Perhaps he left last night. Siguro ay naayos na nito ang lansya kagabi pa lang. Nakahiram marahil ng pullman sa ninong Carling niya. Nang bigla ay maisip na malalaman ng tiya Cory niya kung nag-check out ito kagabi. Mabilis siyang tumayo upang bumalik sa restaurant ng resort. Nakakailang hakbang na siya pabalik nang mauliningan ang ugong ng motor mula sa dagat. Lumingon siya. Mula sa kanlurang bahagi ay natanaw niya ang lansya. Nabuhayan siya ng pag-asa. Hindi pa ito umaalis. Sinubukan lang patakbuhin ang lansya sa mababaw na bahagi ng dagat. Tiyaga niyang hinintay ang pagsadsad nito sa mababaw na bahagi. Kumaway si Nico nang matanawan siya. Tumulong siyang ibigay rito ang lubid na pampigil upang huwag tangayin ng alon ang lansya. Salamat, wika nito. Smiling at her, itinali nito ang dulo ng lubid sa lansya at pagkatapos ay lumakad patungo sa kanya. Kailan na ayos iyan? He asked and studied him briefly. Hindi katulad kahapon, ang suot nito ay isang short na maong, kupas at tastas na halos ang tahi sa laylayan. Sa pagkakataong iyon ay may suot itong walang manggas na kamisetang asul. Gayunman, hindi niyon naitago ang magandang katawan. Walang grasang nakabahid sa mukha nito, subalit nangingitim pa rin iyon dahil sa ilang gabing hindi pag-aahit. He smiled, tila kinaaliwan ang ginawa niyang pagsusuri dito. Kagabi, sagot nito sa tanong niya. Nabili ko iyong piyesang kailangan ko at gabi na akong nakauwi. Tuloy-tuloy ko nang ginawa. Mekaniko ka ba ng lansya? Tanong niya. Hindi niya maiwasang hindi sumulyap sa mga binti nito. Ang nabasang balahibo ay humahapay sa binti nito. Nakakaintindi ng kaunti, sagot nito. Aalis na ako ngayon, Alexa. Ano ang gusto mong ipakiusap sa akin? Umiwas siya ng tingin. Gusto kitang yayain sa restaurant ng resort pero maririnig ni Tita Cory ang sasabihin ko sa'yo. Baka hindi ko maipaliwanag ng husto. Nagkibit ng balikat si Nico. Makakapag-usap tayo rito. Okay lang, maglakad-lakad tayo. She started walking, sumunod ito. Ang mga kamay ay nasa likod na tila isang militar. Maliban sa may makahaba ang buhok nito, she wouldn't be surprised if he could tell her she is a military man. May mga gusto akong itanong, simula niya. Lahat ay pawang personal. I really hope you don't mind. Sinulyapan niya ito. Again, that indulgent smile, she felt like a 4-year-old kid. Kung kaya kong sagutin ay sasagutin ko.
Maya-maya ko na itatanong sa iyo kung anong dahilan ng interogasyong ito. I will tell you anyway, sagot niya. Gustong mairita sa humor na nasa tinig nito, but she couldn't blame him. Pareho silang estranghero sa isa't isa at heto at gusto niyang sumagot ito sa ilang personal niyang mga tanong. Una, may asawa ka na ba? Ilang taon ka na? Ano ang trabaho mo? Ganon ka personal? Pinamulahan siya ng mukha. This wasn't easy. It sounded as if he was interrogating a prospective boyfriend. Iyon talaga ang plano niya. Higit pa sa pagiging boyfriend lamang. Please, okay, wala akong asawa. Hindi pa ako nakakapag-asawa, wala pa akong balak mag-asawa. He grinned at her. At sinong magsasabing hindi magandang lalaki ang taong ito sa kabila ng mga kumakapal na balbas ay may diferensya sa paningin. 10 taong mahigit marahil ang tanda ko sa'yo. Ilang taon ka na nga pala? Tansya ko'y 17 ka lang. His friendly tone made her relax. It doesn't matter. Hindi importante kung masyado kang matanda sa akin. And I'm only 24, she added. Nagmamadali siyang malaman ang resulta ng pag-uusap nilang ito. 33 anyos ako, isa akong mangingisda. A fisherman, he exclaimed happily. Agad na naglaro sa utak niya ang trabaho nito. Nasa gitna ng dagat at hinihila ang lambat na puno ng isda. Napahinto sa paglalakad si Nico. Kumunot ang noong niyuko siya. Then he laughed. Ikinatutuwa kung hindi mo minamata ang trabaho ko, Alexa. Sa pagkakakwento ni Mang Carling sa akin kagabi, ay milyonaryo ang lolo mo. She almost rolled her eyes. Naidaldal na siya ng ninong niya. Mas pabor sa akin na malamang isa kang mangingisda. He looked at her thoughtfully. Talaga? Yap, taga saan ka, Nico? Panibagong personal na tanong Muli ang ngiti nito. Taga rito mismo ako sa Mindoro, Alexa. Sa Rojas, tumangu-tango siya. So, may mga debera sa Mindoro, anas niya. At isipin kung saan naghahanap ng kamag-anak ang lolo niya. Huminto siya sa paglakad at tumingin sa karagatan. Pinuno ng hangin ang dibdib. Nilingon niya si Nico. May girlfriend ka na ba? Muli, unti-unti ang pagguhit ng ngiti sa mukha nito. Saan patungo ang interogasyong ito, Alexa? Lumalalim ang kuryosidad ko. Huwag mong sabihin sa aking nag-a-apply kang girlfriend ko. She swallowed. Sa ibang pagkakataon ay mapapahiya siya ng husto. Pero dinagdagan niya ang lakas ng loob. In a way, yes. Oh, now he was really amused. Huwag kang gumawa ng konklusyon sa isip mo. Saway niya sa naiiritang tinig. But she lowered her tone when she spoke again. I'm offering you a job, a 2-week job. Umangat ang kilay nito. Trabaho? Gusto mo kong alukin ng trabaho dito sa resort? Mabilis siyang umiling. Hindi rito sa resort, sa akin mismo. Kailangan ko ang serbisyo mo. Oh, tumango-tango ito. She wished she could wipe off that indulgent smile on his face. Ang isang apo ng milyonaryong katulad mo ay hindi mahihirapang makahanap ng taong magtatrabaho para sa iyo, Alexa. Bakit ako? Nakakapagtakang nag-alok ka ng trabaho sa isang estrangherong tulad ko. Dahil isa kang debera, tiunting naglaho ang palakaibigang ngiti sa mga labi nito. Maaari ko bang malaman kung ano ang kinalaman ng apelyido ko sa trabahong inaalok mo? Ang buong pangalan ko ay Alexa de Vera Diaz. Bahagya lang ang pag-angat ng kilay nito na tila ba walang halaga ang sinabi niya. I see, gusto mong sabihin sa aking kamag-anak mo ako. That and more. Ang importante sa aking malaman na isa kang de Vera. Bukod pa roon, mangingisda ka lang. Putol nito sa sinasabi niya. Nag-iba ang tono. At ang akala ko pa na may hindi mo hinahamak ang uri ng aking trabaho. Of course not, I don't, he said hastily. Please listen first, hindi iyon ang motibo ko. Ang ibig kong sabihin, hindi niya magkandatuto sa pagpapaliwanag. Dahil mangingisda ka,
Madali para sa iyong tanggapin ang trabahong inaalok ko. Ang ibabayad ko sa serbisyo mo ay baka hindi mo kitain sa loob ng ilang buwan. Kung mangingisda lang ang pinagkukunan mo ng ikabubuhay. Mabilis na naguunahan sa bibig niya ang paliwanag na para bang kapag binagalan niya ay hindi niya masasabi ang mga iyon. Lumalalim ang misteryo at dahil mangingisda lang ako, hindi ko matatanggihan ang iaalok mo, ganun ba? Hindi nito hinintay na sumagot siya at dinugtungan ang sinabi. Magkano naman iyang ibabayad mo sa akin na hindi ko kikitain sa loob ng ilang buwan? He was sarcastic. 100,000 pesos para sa 2 linggong trabaho. Inaasahan niyang kikislap ang mga mata nito sa halagang binanggit. Lalalim ang interes, but she was disappointed. Sa halip ay tumaas ang isang sulok ng bibig nito sa nakakalokong ngiti. May ipapapatay ka ba, Alexa? He asked, half amused, half mocking. May ilang beses siyang muling humugot ng buntong hininga bago diretsang sumagot. I want a temporary husband, De Vera. Namagitan ang katahimikan sa pagitan nila. Tanging ang hampas ng alon sa baybayin ang maririnig. Si Nico ay nanatiling nakatitig sa kanya na tila ba tinubuan siya ng sungay sa gitna ng ulo. Kapag kuway, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong magpanggap kang asawa ko sa loob ng panahong sinabi ko sa iyo. I said temporary husband. Titig na ibinibigay nito sa kanya mula pa kanina ay sapat upang panghinaan siya ng loob. But she went this far at wala siyang balak umatras. Sino ang gusto mong lokohin sa pagpapanggap na mag-asawa tayo? Ha, Alexa? It isn't what you think, naiirita niyang sabi. Agad ang pagsalakay ng guilt sa salitang lokohin na ginamit nito. In a way, iyon ang balak niyang gawin, hindi dahil gusto niya. She was compelled to do so. Kung hindi iyon isang makulit na manliligaw, pakipaliwanagan mo ako, sarkastikong sagot nito. Ang kahuli-hulihang hibla ng friendliness sa mukha ay tuluyang naglaho. He looked dangerous and formidable. Now she would like to wish the smile back on his face. Hindi naging madali ang pagpapaliwanag niya rito dahil hindi naman niya gustong magkaroon ito ng hindi magandang impresyon sa abuelo niya. Maingat niyang ipinaliwanag ang tungkol kay Penny at kay Julie. Sinabi ko sa lolo na committed na ako, na may nakilala akong minsan sa pag-uwi ko rito sa nakalipas na mga buwan. Hindi siya naniniwala at hindi ko mababawi ang sinabi ko. Ngayon ko napatunayang totoo ang kasabihang na ang isang kasinungalingan kapag sinimulan ay nagiging kawing-kawing, matabang nitong sabi. Hindi ko gustong magsinungaling sa kanya, depensa niya sa sarili. I was pressured to tell him so at wag mong iparamdam ang guilt sa akin, De Vera. Inaalok kita ng trabaho, 2 linggong buhay milyonaryo at ang halagang 100,000 piso. 100,000 piso sa 2 linggong trabaho. Ulit nito. Hindi na masama. Talagang hindi masama. Tumaas ang tinig niya. It's a lot of money in a short time at para sa isang mangingisdang katulad mo, paismid itong ngumiti. Subalit nang tingaliin niya ito ay nakita niyang kumislap ang mga mata nito, giving her a reaction that she expected from him. At paano mo ipaliliwanag sa lolo mo ang pagiging De Vera ko? Pero nakaligtaan mong sabihin sa kanya, I'll take care of that. Puno ng kumpiyansa ang tinig niya. Hindi niya na ganun bibigyan iyon ng pansin. Ang mahalaga sa lolo ay isa kang De Vera. You'll soon find that out. Deal, he said after a long moment. Pero kailangan ko ng paunang bayad. Nanlalaki ang mga matang napatingala siya rito. Pumapayag ka, bulalas niya. At sa bugso ng damdamin ay napayakap siya rito. Oh, thank you, Nico. And she felt him stiff. At bago pa niya maisip ang ginawa at kumawala rito ay naramdaman niya ang isang kamay nito sa baywang niya, holding her against him and raising her inch from the sand. Ang isang kamay nito ay sa batok niya, holding it firmly. He bent, angled his head and kissed her. Nanlalaki ang mga mata niya.
His lips were moving against her, tasting her every corner. Her mouth involuntarily opened as she gasped. His tongue slid through her mouth and tasted its sweetness. Ang pagkamangha niya ay nahaluan ng damdaming hindi niya agad mapakibagayan, ni hindi niya alam kung ano ang gagawin. She remained passive in his arms, hindi tumutugon, hindi rin naman tumututol, and the kiss did some havoc to her sense. Kung gaano nito katagal pinagsamantalahan ang mga labi niya ay hindi niya matiyak. Ang namalayan niya ay lumapat na muli ang paa niya sa lupa at nararamdaman na niyang muli ang labig ng hangin sa balat niya. Sandaling nagdaan sa isip ang panghihinayang na pinakawalan siya nito. Ipinagsalikop niya ang mga braso sa katawan. Hindi mo dapat ginawa iyon. Unti-unti ang paglitaw ng ngiti sa mga labi nito. Kailangan natin ng practice, wika nito. Practice? Mag-asawa tayo, hindi ba? Hindi iyan kasama sa usapan natin. Gusto mong mag-back out? Hamon nito sa baliwalang tono. Okay lang, para siyang dagang nasukol sa isang sulok. Napatingin siya sa laot na tila ba naroroon ang lahat ng kasagutan sa mga kasinangkutan niya. Tama ba ang ginagawa niyang ito? Sa simula pa lang ay hindi na maganda ang nangyayari. Relax Alexa, sabi nito after a while. Mas banayad na ang sarkasmo sa tinig. Hinagkan lang kita, wag mong sabihin hindi ka pa nahahagkan. Wala kang pakialam sa bagay na iyan. Hindi kasali sa usapan natin ang ginawa mo. Nico smiled at her unrepentantly. Then he took her chin between his thumb and forefinger. Ituloy mong bonus ang halik na iyon. Nanunod yun itong sabi. Ang mga mata nito ay bumaba sa mga labi niya at may pakiramdam si Alexa na akma siyang hahagkan nitong muli. Maras niyang pinakawalan ang sarili at umatras ng ilang hakbang. Her heart was beating madly. If she was honest, she wanted the feel of his lips on her. Iwinaksi niya ang agyo na unti-unting kumakalat sa isip at pagkatao niya. Magpapanggap akong asawa mo, sabi ni Nico. A corner of his lip twisted upward. Pero kailangan ko ng paunang bayad. Tama na muna ang 25,000. I don't have that much cash now. Pagdating natin sa Batangas ay magwi-withdraw ako through my ATM card. Okay. Pansamantala ay kailangan kong bumalik sa Rojas upang ayusin at tapusin ang aking trabaho. Bigla ang ahon ng seguridad. Natagpuan niya na ang kalutasan sa suliranin. She couldn't afford to let it slip from her hand. Hindi mo kailangan magtrabaho, babayaran kita. Matabang itong ngumiti. Babalik ako bago matapos ang linggong ito, Alexa. 4 na araw ang lumipas mula nang huli silang mag-usap ni Nico. Gusto na niyang mawala ng pag-asang tutupad pa ito sa usapan. Ang tanging pinangahawakan ni Alexa ay ang halagang inaalok niya rito. Nasa average level man ang buhay ng isang tao at may permanenteng trabaho, hindi madaling isantabi ang 100 piso sa isang walang kahirap-hirap na paraan at isang mangingisda si Nico. Hindi nito mababaliwala ang halagang iyon. Nang umagang iyon ay kausap ni Alexa si Don Alfonso sa telepono. Mahabang panahon na ang binigay ko sa iyo para mag-isip, Alexa. Wika ng Don sa kabilang linya. If you don't come home within the next 2 days, pakakasalan ko si Penny. Hindi mo gagawin iyon, Lolo. Mabuhay niyang sabi. Nasa tinig ng abuelo na seryoso ito. Try me, hamon nito. Nagpahiwatig na ako sa kanya. 2 araw, Apo. Umuwi ka at pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Julie. 1 buwan na rito si Julie at ginagarantiya ko sa iyong magkakagustuhan kayo. Napasandal sa frame ng bintana si Alexa. Hindi malaman kung ano ang sasabihin sa abuelo nang sa kinatatayuan niya ay natanaw niya sa aplaya ang isang pamilyar na bulto. Agad ang pag-alo ng tuwa sa dibdib niya. All right, Lolo, nakangiting sabi niya. Uuwi ako riyan kahit bukas din. Pero hindi para ipakipag-usap ang tungkol sa amin ni Julie, kundi upang ipakilala ko sa iyo ang aking asawa. Asawa?
Mabilis niyang inilayo sa tainga ang telepono dahil nabingi siya sa sigaw ng abuelo. Niloloko mo ba ako, Alexa? Lo, sinasabi ko na sa inyo bago ako umalis na may nobyo na ako, diba? Hindi ninyo ako gustong paniwalaan. Pinabilis ng pagpipilit ninyo sa aking ipagkasundo ko kay Julie ang aming kasal. Sunod-sunod na pagmumura ang narinig ni Alexa sa kabilang linya. Kinabahan siyang aatakihin ito anumang oras. Subalit nang humupa ang lintanya nito ay, "Okay, isama mo ang asawa mo rito bukas." Naghahamon nitong utos. Ipinahihiwatig ng tinig na imposibleng magawa niya iyon. Her grandfather didn't believe her at all. "You will meet him tomorrow evening, Lolo." Puno ng kumpiyansang sabi niya at nagpaalam na. Inihagis niya ang cellphone sa kama at halos takbuhin pababa ang hagdanan at palabas ng bahay. Nasa lubong niya si Nico sa mismong malapit sa entrada ng restaurant. Huminto siya sa pagtakbo. Tumaas bumaba ang dibdib sa paghingal habang sinusuri ito ng tingin. His hair was longer, the tips curled around his collarbone, but he had shaved, looking less formidable. He had torn a shades darker. Marahil ay ilang araw itong nagtagal sa dagat. Kupas at lumang maong pa rin ang suot nito at abuhing polo shirt na niluma na ng panahon. Nakasapatos ito ng goma. Nakaangat pa yata ang swelas. Mumurahing lahat ang nasa katawan nito. Subalit mahusay nitong dinala ang suot. And despite all that, he was gorgeous. No fisherman could look better. But would his appearance enough to satisfy his grandfather? Wouldn't her grandfather criticize him in the end because he was poor? Na inulit na naman niya ang kasaysayan ng ama't ina. He was an old man, old-fashioned in so many ways. This was the 21st century, pero ang lolo niya ay tila nakulong sa isang time wrap where marriage were arranged, where people had to dress for dinner, kahit sa sariling pamamahay. But this man was A. de Vera. That was all matters. "Hi," he greeted warmly, a smile on his face. "What took you so long?" Her heart took a misbeat. He might not be Brad Pitt handsome, but the smile on his face could slay a sea dragon, kung mayroon mang ganon from half a mile. "Akala ko'y madadapa ka sa pagtakbo mo. Ganun mo ba ako pinananabikan?" he teased. Her smile widened. "I'm in trouble. Katatawag lang ni Lolo. Gusto kanyang makita." Nabawasan ang ngiti nito at tumango. "Ano ang sinakyan mo patungo rito? Bakit sa dagat ka nang galing?" dugtong niya. "Nakisakay ako sa lancha ng kakilala kong patungo sa kabilang isla. Matatagalan akong makarating dito kung sa highway ako dumaan. Gusto mo ba muna magpahinga o kumain kaya muna?" He raised a musebrow. "Libre? Ang buhay milyonaryo mo ay magsisimula na sa sandaling ito," sagot niya. Hindi niya nakuha ang inaasahang reaksyon. Sa halip ay pumormal ito. "Hindi ako nagugutom. Kung aalis tayo ay ngayon na. Habulin natin ang 9:00 biyahe ng ferry." Tumango siya. "Magbibihis lang ako." Patalikod na siya nang tawagin siya nito. "Huwag mong kalimutan ang paunang bayad." Of course, nagpatuloy siya sa paglalakad. Suddenly, she wished she had met him in another circumstances. She wished she wasn't paying him to do a job for pretending her to be her husband. Dala ang two-door Toyota Corolla niya. Kaninang inilabas niya sa resort ang kotse, ay inaasahan niyang aalukin siya ni Nico na ito na ang mag-drive. Tulad ng isang typical na macho na hindi gustong ipagkatiwala sa isang babae ang manobela. But perhaps he wasn't a typical macho man. Naupo ito sa passenger seat sa kanan niya and enjoy her driving. At bagamat alam niyang may mga mali siyang pagliko sa sharp curves, hindi nagkomento si Nico. Nalihim niyang ipinagpasalamat at pinagsikapan niyang maging maayos ang pagmamaneho. They exchanged a few and idle talks through the 2 hours drive to Calapan Fort. Mostly sa kanya nang gagaling ang pagsasalita. In the 2.5 hours nasa Batangas Pier na sila ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ito ng matagal. Matapos siyang mailagak nito sa isang couch ay nagpaalam itong papanhik sa deck. Bumaba ito sa kanya 10 minuto bago dumaong ang ferry boat.
Sa pagkakataong iyon ay binigay niya rito ang manobela. Tahimik silang nagbiyahe patungong Maynila. Hindi pa sila nanananghalian pero wala isa man sa kanila ang nagsusyong huminto upang kumain. Subalit niliko ni Nico ang kotse pagdating sa Mega Mall at ipinarada iyon sa isang parking space. Alexa sighed. Salamat naman. Nagugutom na ako at 3:30 na. Tara sa Starbucks. Mauna ka na roon, sagot ni Nico habang sinusisian ang sasakyan. May bibilhin lang ako sa mall. Ang Starbucks sa isang coffee shop at nasa building. Kaya kong hanapin iyon. Putol nito sa sinasabi niya sa kasual na tinig. Sinasabi ko lang para hindi ka mahirapang maghanap. Umikot ito sa bahagi niya. Smiled at her. Isang nakakalokong ngiti. Hinawakan nito ang baba niya at itinaas. Mangingisda ako pero hindi nangangulugang hindi ako nakarating dito at nakapag-aral din naman ako, Alexa. Marunong akong bumasa at kaya kong magtanong kung hindi ko man makita ang lugar. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Tinabig niya ang kamay nito. Tumalikod at nagmamadali ang hakbang ay lumabas ng parking lot. He was just a man and she had 2 or 3 short relationship before. She had even allowed one boyfriend to kiss her, but never had been aware of a man until this man. And why such a simple touch affected her too much? Was it because he had kissed her? If truth be told, hindi naalis sa isip niya ang halik na iyon sa dalampasigan. And every time she thought about it, tumatayo ang balahibo niya. Don't be ridiculous, saway ng kabilang bahagi ng isip niya. Don't complicate things as it were already be getting attracted to that man. Attracted, she dismissed the idea as fast it came to her mind. Kanina pa niya naubos ang tinapay na in-order niya kasama ang unang tasa ng kape na kinain at ininom niya ng napakabagal. At mula sa mesa ay lumipat na rin siya sa couch area ng coffee shop at dinala roon ang pangalawang tasa ng kape niya. 1 oras at 5 minuto na siyang naghihintay roon at hindi na siya mapalagay. Sa Batangas ay nag-withdraw siya at binigay niya rito ang 25,000. Hindi niya gustong isiping itatakbo nito ang halagang iyon. Sa halip ay tinuon niya ang isip sa mangyayari sa susunod na 2 linggo. It seemed as if the whole scheme was crazy dream. Ito na yata ang pinaka-impulsive na bagay na nagawa niya sa buong buhay niya. At kanina, habang nagbabiyahe sila ay parang gusto niya nang umatras. Pero alam niyang hindi niya na magagawa iyon. Naghihintay sa kanila sa hapunan ang abuelo. Pero paano nga kung pinag-interesan ni Nico ang halagang binigay niya rito at wala itong balak na puntahan siya roon? Anong panibagong kasinungalingan ang sasabihin niya sa abuelo? While sipping her already cold coffee slowly, pasulyap-sulyap siya sa 2 entrada ng coffee shop. She would give him another hour and then she would leave. Sa una ay hindi niya agad nakilala si Nico. Subconsciously, she was expecting a tall man in faded blue jeans and an old gray polo shirt. Kaya naman napanganga siya sa pagkamangha ng lumitaw sa harap niya ito. Kung may langaw sa coffee shop na ito, kanina pa pumasok sa bibig mo. She snapped her mouth closed. Have a seat. Anong gusto mong kainin? Akma siyang tatayo upang magtungo sa counter na pigilan nito ang braso niya. Relax, Alexa. Kaya kong mag-order. Coffee shop lang ito at kaya ko ring basahin ang mga nakasulat na iyon sa itaas ng menu board. Iniwan siya nito at nagtungo sa counter. Tulad niya ay may ilang babaeng customer ang sumunod dito ng tingin. No wonder it took him too long. He had his hair cut short. Nakaputing long sleeve ito at itim na slack. The shiny black shoes must be leather. Kung hindi man iyong uri na may pangalan, dahil hindi naman niya kayang bilhin iyon sa perang binigay niya rito. Gan was rug a fisherman she was in this morning. He looked like a handsome business executive. Hindi nito kailangan magmahabang manggas. A sport shirt will do o isang bagong polo. Pero akmang-akma ang suot nito. He would please her grandfather. A smile of admiration offered her lips. Then her eyes caught his. He winked at her. Her heart fluttered. Niyuko ang kape at agad iyong dinala sa bibig. Sa malakas na air conditioning sa loob ng coffee shop, malamig pa iyon sa ilong ng pusa.
but she swallowed it all the way. Kahit pa marahil umuusok sa init iyon, iinumin niya ng dire-diretso at pinagagalitan niya ang sarili dahil natataranta siya sa isang kindat lang. Pakiramdam niya isa siyang matandang dalagang nakindatan ng isang gwapong binatilyo. Ilang sandali pa ay muli na itong bumalik sa kanya at inilapag ang tray sa mesa. Naupo sa tabi niya sa couch, he sat closer to her than necessary. Gusto niyang umusog pero magmumukha siyang malisyosa. Hay, daing nito at binuksan ang ilang butones ng polo shirt. Nakakailang ang mga ganitong kasuotan. Hindi ako komportable. Kung hindi lang malamig dito sa coffee shop ay kanina pa ako pinagpawisan. Bumaba ang tingin niya sa 3 botones na binuksan nito. What he did was to his advantage. The man looked wild and deliciously sexy. Paano ang isang tulad nito ay wala pang girlfriend? O nagsisinungaling ito? Ang ibang lalaki, kapag nakakatagpo na magandang babae ay pinagkakaila ang kasintahan. He could be one of them. She shook her head. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isip niya. Habang kumakain ako, simulan mo na akong paliwanagan ng mga bagay tungkol sa iyo at sa lolo mo. May dinukot ito sa bulsa ng polo shirt at pagkatapos ay inabot sa kamay niya. Sa pagkamangha ni Alexa ay isinuot ni Nico sa daliri niya ang isang white gold band ring. Nakalimutan mo ang bagay na ito na importante sa isang mag-asawa. She was speechless. Nakatitig lang sa wedding ring sa daliri niya na tila sadyang isinukat. It was simple band ring. Her eyes went to his finger. Suot nito ang kaparehas ng nasa daliri niya. Hindi niya naisip na kailangan nila ng wedding ring. At sa pagkakatitig niya sa singsing sa daliri ay nag-iba ang pakiramdam ni Alexa. Ang pagkukunwari ay tila nagiging totoo. Natulala ka na, she said in a amused tone. Wala ka bang sasabihin? Thank you. Mula sa singsing ay dahan-dahang tumaas ang mga mata niya sa mukha nito. Walang anuman, Alexa darling. Kaswal nitong sabi at itinaas sa bibig na ang mug ng kape. Bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Para mas convincing. He grinned and he suddenly looked so endearing. May nadama siyang kung anong pagkislot sa isang bahagi na kanyang dibdib. But she dismissed it. She stared at him in business-like way. I-reimburse ko sa iyo ang halaga nito, pati na yung pamasahe natin sa ferry boat. Nagkibit ito ng mga balikat at nagsimulang kumain. Sa palagay mo ba ay presentable akong humarap sa lolo mo? Wika nito nang nasa kotse na sila uli. Bago pa man siya makasagot ay mabilis nitong idinagdag bilang asawa mo. Pwedeng pasado, sabi niya. Mahirap bang tanggapin ang isang mangingisday kaya ring mag-ayos tulad sa isang boss ng kumpanya, ha Alexa? Lumunok siya bago sumagot. Ginulat mo ako. Kung sinabi mo sa akin ay sinamahan sana kita sa pamimili. Sinabi nito sa kanya na may iba pang gamit itong binili at iniligay na nito sa trunk ng kotse bago siya pinuntahan sa coffee shop. May maipipintas ka ba sa panlasa ko sa pagpili ng damit na isusuot? De Vera, are you trying to fish for compliment? Asik niya rito. Hindi malaman kung matatawa o maiinis. Mula sa iyo, isang dagdag kumpiyansa iyon sa sarili, na para bang kailangan mo ng karagdagang kumpiyansa. Ulit niya. Now that's a compliment, he said grinning. Iyon ang kauna-unahang nakaringgan niya itong mag-Ingles. Hindi mo kailangan pakunutin iyang maganda mong noo dahil lang sa nakaringgan mo akong mag-Ingles. Ngumisi ito. Glancing at his dark profile, she gained wonder about his private life. Kung hindi nito sinabing hindi ito komportable sa long sleeve o polo shirt kanina, ay magdududa na siya o inunahan siya nito para pawiin ang pagdududang iyon. Had she hired a simple man or was he somebody else? May kaunting kabang bumangon sa dibdib niya. Humalo ang kaba sa antisipasyon sa paghaharap nila ng abuelo. Nakapag-aral ako, Alexa. Matabang nitong sabi nang manatili siyang hindi kumikibo at nakalingon pa rin dito. Isa pa, mas gusto mo akong ipresenta sa lolo mo na nakaporma kaysa sa suot ko kanina, diba? Of course,
Hindi naman mapanghamak sa kapwa si Lolo, depensa niya sa abuelo. Pero ayokong pagdudahan niya ang uri ng iyong pagkatao. After all, wala akong alam tungkol sa'yo. Nilingon niya ito. What exactly do you do? I'm a fisherman, iyon ang totoo. May sarili akong bangkang ginagamit sa pangingisda ko. Muli ay ang paggitaw ng anyo nito sa sariling bangka habang naghahagis ng lambat sa laot at mananatili roon ng mahabang sandali hanggang sa matansya nito na may laman na ang lambat. At kung maraming huli ay babalik na sa baybayin, ipagbibili sa mga naghihintay na tindera sa palengke. Iyon ay kung may huli. Kung wala, pang-ulam lang ang uwi ng isang mangingisda karaniwan na. She should know. Sa tabing dagat siya lumaki at nagkaisip. Sana'y huwag hamakin ng lolo niya ang pagkatao ni Nico tulad ng ginawa nito sa ama niya. Natitiyak niyang hindi ang uri ni Nico ang palalampasin ang ganong pangahamak sa pagkatao nito. Ang tanging alas na hawak niya upang maging madali ang lahat ng pagkukunwari ay ang katotohanang isa itong debera. There were times that she felt like cursing the name. Makalipas ang kulang 2 oras, ay pumapasok na sila sa malawak na lupaing kinatitirikan ng bilya. Binabagtas nila ang isang mahabang daan na nalilinyahan ng naglalakihang punong akasya sa magkabila. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Alexa habang papalapit sila. Naroon ang agam-agam kung magtatagumpay ang ginagawa niyang ito. Paano kung makahalata ang lolo niya sa mga pagkukunwari? More than ever, ngayon siya nagsisisi sa padalus-dalus niyang salita at gawa. Sana itinanggap na lang niya si Julie. Matatandang puno. Nico cut it in her thoughts. Bibihira na tayo ngayong makakakita ng ganyang uri ng puno maliban sa liblib na probinsya. Walang dahilan upang ipaputol ni Lolo ang mga punong iyan. Mula ba nang mamatay ang mga magulang mo'y dumito ka na? Tumango siya. Natuon sa usapan ang kaisipan at nabawasan ang kaba. Bagamat tuwing weekends lang ako umuuwi at lahat ng bakasyon dahil nakakapagod din naman magbiyahe mula sa university pa uwi rito. I graduated last summer. Tumango-tango si Nico. Iniisip niya kung nararamdaman nito ang kaba niya. Kung ganon, hindi kayo malapit sa isa't isa ng lolo mo. Isang obligasyon lamang na kinuha kanya mula sa Mindoro. Tama ba ko? Patuloy nito. Gusto kong isiping ganun nga. Pero sa kaunting panahong pagsasama namin ni Lolo, natuklasan kong hindi hadlang ang mahabang panahong hindi kami nagkasama. Nararamdaman kong mahal niya ako. Pinakikita niya iyon sa sariling paraan niya. And my grandfather's dear to me. I love him too. May emosyong sabi niya. At ang ginagawa nating ito ay patunay na mahal mo ang lolo mo. Pang-uuyam nito. Naningkit ang mga matang nilingon niya ito. You have no right to judge me, Debera. I'm doing this in desperation. At binabayaran kita hindi para husgahan ang pagkatao ko at ang tunay kong damdamin sa lolo ko. Ikalma mo ang sarili mo, Alexa. Wika nito. Nag-uusap lang tayo. Inaalam ko sa sarili kong paraan kung ano itong sinang-ayunan kong trabaho sa'yo. Muli niyang isinandal ang sarili sa sandalan ng kotse. Inhale and exhale her tension. Nagbago rin marahil ang lolo mula nang makulong siya sa silyang digulong na iyon. He said defensively. He is less formidable now than I remember him many years ago. Bihirang tao ang dagling nagbabago dahil lang nagkasakit, matabang nitong sabi. Naisip siguro niyang nag-iisa ka na lang niyang malapit na kamag-anak. Nasindak siya. He added the last 2 words as an afterthought. Kumunot ang noo niya. Nasindak, anong ibig mong sabihin? Na tuluyang mawawala ang lahi niya sa'yo. At subconsciously, alam kong alam mo iyon. At sa paraan mo, nakikipagtagisan ka sa lolo mo. Ang lakas ng loob mo'y ginagatungan ng katotohanang isa kang masalaping babae. Bukod sa legal mong mamanahin sa abuelo mo, ay nariyan pa ang salaping minana mo sa iyong ama't ina. Bigla ay pumanhik sa ulo mo ang kalayaan at kayamanan. Manghang napalingon siya rito.
Paano mong nalaman ang tungkol sa trust fund ng mga magulang ko sa akin? Nagkibit lang ito ng balikat. Si Ninong Carling, she almost screamed. Hindi ako makapaniwalang nagkwento sa iyo si Ninong Carling. Isa kang estranghero. Hindi sinasadyang napadpad sa baybayin namin. Bakit hindi? Isang nanunuyang ngiti ang binigay nito sa kanya. Hindi ba't ikaw man ay nagtiwala rin sa akin? He was right. She trusted him, all because she relied on her good judgment. You are a De Vera, in a way a relative. Don't give me that bullshit, Alexa. You don't know anything about me. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang nagalit ito. Isa kang apo ng milyonaryo, may sarili kang pera. Paano kung isa akong masamang tao? Sa ginawa mong pagtitiwala ay madali para sa aking itakbo ang bagong-bagong kotse mo, o di kaya ay kidnapin ka. I am good of judgment of character, De Vera. Oh great, namagitan ang nakakailang nakatahimikan sa kanila hanggang sa matambad sa harapan nila ang Villa De Vera, an old Spanish architecture house, saad ni Nico, in a voice that eased the tension between them, at parang haring nakatayo sa gitna ng ekta-ektaryang lupain. Fascinating. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo gustong pakawalan ang partikular naman ng iyan, isang heritage. Mula sa kanununuan, how sentimental some people can get. I guess you're right, bulong niya. Sa isang banda magkatulad kami ni Lolo, pag-amin niya. Kunot ang noong nilingon siya ni Nico. Strange, but all of a sudden, I realized that I don't want to lose that property no matter what happens. Maraming silid ang bahay na iyon. Yari sa adobe, maitim na kahoy at tisa. Ang mga kagamitan sa loob ng bilya ay pawang antique at kayamanan na ang halaga. Naroon din ang mga oil paintings ng mga pamilyang nanahan sa bilya sa nakalipas na mga henerasyon. Does that makes me greedy? She turned to him warily. His smile was full of understanding. No, Alexa, sabi mo nga, magkatulad kayo ng lolo mo. Kaya ninyong bumili ng ekta-ektaryang lupa kahit saan. But that property is a heritage. May init na maplos sa dibdib niya sa sinabing nitong iyon. Tila ba binibigyan niyo ng katwiran ang ginagawa nila. Ipinarada ni Nico ang kotse sa harapan ng bahay. Pinatay ang makina. Nilinga siya at nginitian. But she was too nervous to return his smile. Nico reached for her hand reassuringly. Time to face the old man, darling. Hindi pa man sila nakakababa nang husto sa sasakyan ay bumukas na ang malaking pinto sa bilya at lumabas mula roon ang mga katulong. Naroon ang mayordomang si Inda at ang driver na si Mario at ang all-around house girl na si Telma. Gayon din si Penny na agad inutusan si Inda at ang driver na kunin ang mga gamit nila sa truck at ipanhik sa itaas. Sandali siyang natigilan. Kumikilos si Penny sa paraang tila ito ang reyna ng bilya. Kung nabigla man ito nang makitang kasama niya si Nico ay hindi yun gaanong naipahalata. Napaaga kayo, wika ni Penny at itinuon ang mga mata kay Nico. Inaasahan namin ng lolo mong aabutin kayo ng dilim. Maluwag ang daan, matabang niyang sagot. At masusupresa ang lolo mo, Alexa. Patuloy nitong ibinalik ang tingin sa kanya. Inaasahan niyang pakana mo lang ang sinasabi mong may asawa ka na upang iwasan si Julie. Then again, she turned to look Nico, who walked towards them and gave him a smile, na tila ba alam nitong nagkukunwari sila. Ang kabang nasa dibdib niya ay nadagdagan lalo. Pero pilit niya iyong tinatakpan ng ngiti. Ikinawit niya ang braso sa braso nito. Ang aking asawa, Penny, si Nico, Ramon De Vera. Ipinagdiinin niya ang De Vera. De Vera, kumusta ka, Penny? Nakangiting inilahad ni Nico ang kamay dito na wala sa loob namang inabot na namamanghang babae. Tuluyan ang nawala ang composure ni Penny. Kamag-anak ka ni Don? Hindi, agad na dugtong ni Nico sa matabang na tono. Bakit ba dito tayo nag-uusap? Tara sa loob ng bahay. Nico, anyaya ni Alexa at hinila ito patungo sa loob.
Nasaan nga pala ang lolo, Penny? Nilingon niya ang nurse na nanatiling nakatayo at sinusundan sila ng tingin. Narinig ba niya ang pagdating namin? Oo, nasa library siya. Mabilis itong humakbang at inunahan sila patungo sa malaking pinto. Halina at sumunod kayo sa akin. Napakislot pa siya nang hapitin siya ni Nico sa baywang pagpasok nila sa loob. She gave him a warning look. Nginitaan lang siya nito. Tayo na sa library. Gusto ni Don Alfonso na doon kakausapin kayo ng asawa mo. Inihatid sila nito hanggang sa may pinto ng library at pagkatapos ay nagpaalam na ipaghahanda sila ng maiinom. Relax, bulong ni Nico sa tenga niya nang humugot siya ng malalim na paghinga bago niya pihitin ang seradura ng pinto. Dahan-dahan niyang inilabas ang hangin ipinasok niya sa dibdib at binuksan ang pinto. Ang abuelo ay nasa likod ng isang malaking mesang nara na kaupo sa high black chair nito. Sa anyo nito ay inaasahan na ang pagpasok nilang anumang sandali. Lolo, she closed the distance between them. Hinagkan niya ito sa noo. We're here, old tyrant. Sana'y bigyan mo ng blessing ang aking asawa. Umismid ang matandang lalaki. Huwag mo akong paniwalain sa kalokohan mo, Alexa. Wika nito na hindi man lang tinapunan ng tingin ang papalapit na si Nico. Gusto kong makilala mo si Julie. Nilingon nito ang kanang bahagi ng silid. Sa pang-isang sopa ay panatag na nakaupo roon ang isang lalaking hindi pansin ni Alexa nang pumasok siya. Wide eyes, she stared at the man who stood up and walked toward her. May katamtamang taas at laki ng katawan. Magandang lalaki at mukhang negosyante. Naka-long sleeve polo shirt ito at naka-necktie. She must be older than Nico by a couple of years. Kumusta ka, Alexa? Nakangiting inilahad nito ang kamay niya at nang hindi siya kumilos ay inabot nito iyon at dinala sa bibig at hinagkan. Tama ang lolo mo, napakaganda mo. Maras niyang binawi ang kamay. Muling binalingan ang Don. Lolo, gusto kong makilala ninyo ang aking asawa, si Nico. Nico, the old man barked the name, cutting her off. Bahagya nang nilingon si Nico na nakatayo sa gitna ng silid, watching everyone with amusement in his eyes, na tila ba ang lahat ay isang dula sa teatro. Nico, my grandfather, Don Alfonso de Vera, she smiled at her, trying to hide the tension felt inside. Nakaupo sa armchair ng silyang kinauupuan ng abuelo, at hindi ko nga pala nasabi sa inyo, lolo, na si Nico ay isang De Vera. De Vera, ang tinig nandun ay nag-echo sa loob ng silid. Napaangat mula sa silyan nito at tinangala siya. Niloloko mo ba ako, Alexa? Kung totoo ang sinasabi mo, nilingon nito si Nico, bakit hindi mo sinabi sa akin nung huling magkaharap tayo na ang nobyo mo ay isang De Vera? Galit nitong tanong. I lied, he wasn't really my boyfriend then. I've only met him 2 months before my graduation sa ferry boat and we hit off already. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng matagalan. He had some business to attend to and he only stayed in Puerto Galera for 4 days. Sinabi niya ang praktisadong rason sa abuelo sa nanginginig na tinig. Nagkita kaming muli nitong huling uwi ko. And you married him already? Puno ng galit ang tinig ng matanda at hindi mo binigyang pagkakataong makaharap man lang si Julie. Sinulyapan niya si Julie. Nakita niyang nakakunot ang noo nito. Hindi marahil ito aware, subalit nasa mga mata nito ang pagkadismaya. I don't want to be manipulated, you know that, she said in defiant tone. Ngayong nakilala niya si Julie, never would she marry that man. At gusto ko si Nico sa unang pagkikita pa lang namin and I never regretted my decision. Muli niyang sinulyapan si Julie at umismid. Nakita niya ang pagdaan ng galit sa mga mata nito. Beside, I marry a De Vera. Hindi ba't iyon ang gusto ninyo? She challenged. Dapat ay pinakilala mo muna siya sa akin, Alexa. Hinayaan mong kilatisin ko siya. Iyon ang dapat mong ginawa. Naroon pa rin ang galit sa tinig nito, bagamat bahagya nang nabawasan iyon. We have never intend to marry in haste, Lolo, but I don't want you to marry me off. Hinayo namang mata niya si Julie.
to him at hindi ko rin gustong pakasalan mo si Penny. Hindi iyon sinagot ni Don Alfonso. Binalingan nito si Nico na natiling tahimik, watching the exchange with amusement and curiosity. Ang mapanuring mga mata ng Don ay sumuyod dito. Missing nothing. So, you are a De Vera, nagdududang sabi nito. Gusto mo bang sabihin kamag-anak kita? Umiling si Nico. Ikinalulungkot kong sabihin hindi tayo magkamag-anak, Senyor Alfonso. Nico's tone was dry. Sa kumbento ng mga madre sa Lipa ako ipinanganak at nanatili roon hanggang 7 taon. Ayon sa kanila ay labandera ang aking ina sa kumbento at namatay ito sa panganganak sa akin. Nanatili ako sa pangangalaga ng mga madre. 8 taon ako nang ampunin ng isang biyudang nagngangalang Mercedes De Vera at dinala sa Mindoro. My adopted mother died many years ago. Halos hindi humihinga si Alexa at titig na titig kay Nico. She practically knew nothing about this man. Ni hindi nito pinagkaabalahang sabihin sa kanya ang katotohanan iyon at lalong hindi niya inaasahang aaminin nito sa abuelo niya na hindi ito isang tunay na De Vera. Sa paglalahad nito ng pinagmulan ay may humaplos sa dibdib niya, but looking at him now, ni tinig at mukha nito'y wala siyang makikitang kapaitan. Kung mayroon man, mahusay itong naitatago. The old man was silent for a long time. His pure eyes traveled over Nico slowly. Nakita ni Alexa ang pagbabago ng anyo ng abuelo mula sa kanina ay galit tungo sa pagkamangha at ngayon ay sa pagkalito. Nang sabihin ng apo ko kahapon na nagpakasal siya ay hindi ako lubusang naniniwala. Wika nitong makaraan ng ilang sandali. Lalo at sinabi ni Penny na, "Ano ang sinabi ni Penny, Lolo?" Nagkibit ng balikat ang Don. "Nothing important but I gave you the benefits of the doubt, Alexa. In more ways than one, you are like your mother. Gayunman, hindi katulad ng inaasahan ko ang nangyari. Kinalulungkot kong naging mabilis ang ginawa naming pagpapakasal, Senyor Alfonso." Alexa was frantic. Tulad ng sinabi niya, we hit it off when we first met. Tinawagan niya ako nang umuwi siya 2 months ago. Inimbitahan niya akong magtungo kami sa kabilang isla and walang ideyang nakipagtana na pala siya sa akin. "What?" she explained. Tinampunan ng malalim na sulyap si Nico. Kasabay niyon ay ang awareness sa pagbabago ng paraan nito ng pagsasalita. He was now manipulating the scene. "You deceived me well, darling," swabing wika nito. "Tulad ng ginawa mo sa iyong abuelo," masuyo niyang patuloy. "But I think we can both forgive her. Hindi ba, senyor, ang mga kabataang babaeng tulad ni Alexa, so alone in this world, ay karaniwan ang nagiging padalos-dalos sa mga ginagawa." Tinakpan ni Alexa ang bibig upang hindi lumabas ang malakas na pagsinghap. "Alone in this world?" Hindi makapaniwalang ulit ng Don. "May abuelo pa siya." "Well, of course, pero ipagpamanhin ninyong pinaniwala ako ng inyong apo na wala kayong anumang pakialam sa kanya." Umangat ang mga mata nito kay Alexa at ngumiti. "You are very naughty, darling. My granddaughter's a rebellious young woman. Yes, you are right. Kung hindi pa ako tumawag at sabihing pakakasalan ko ang aking nurse, ay hindi niya sasabihing nag-asawa na siya." "She wanted to surprise you," Nico said smoothly. "And surprised I was. Anyway, nariyan na iyan," wika ng Don, kasabay ng buntong hininga. Bigla-bigla ay maluwag nitong tinanggap ang lahat ng paliwanag. May panghihinayang siyang sinulyapan si Julie na muling nagbalik sa upuan. "I would have wanted my granddaughter to marry a real De Vera, pero wala na akong magagawa." Tumingala ito kay Nico. Alexa saw something in his grandfather's eyes, something to admiration. "Though I admire your honesty, Nico, maaari mong sabihin sa aking tunay ang pagiging De Vera mo." "I always believe in honesty, senyor," sagot nito at makahulugang sinulyapan si Alexa. Umiwas siya ng tingin, hating him for making her feel uncomfortable when things have gone according to her plan. Sumungaw sa pinto ng library si Penny. "Nakahanda ng hapunan, Senyor Alfonso." Anyaya nito.
Ang mga mata ay sandaling nagpalipat-lipat kina Nico at Alexa bago iyon sandaling dumapo kay Julie. Pagkatapos ay dumiretso ito sa likod ng wheelchair ng Don upang itulak ito palabas ng silid. Napuna ni Alexa na nagpalit ito ng damit. Mula sa puting uniforme ay isang pusha tight-fitting dress ang ipinalit nito. Pinakikita rin ng mababang neckline ang cleavage nito at napunan niyang ang dalawang lalaki sandaling natuon ng sulyap dito at impokrita siya kung hindi niya aamining takaw pansin ang ayos ni Penny sa oras na iyon.